Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Sumunod na ipinakita ang eksena kung saan tahimik na nakaupo si Turan kasama ang bago niyang alagang ibon habang malalim ang iniisip. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sandaling nakita ni Househead Carl ang mukha ng second-in-command ng pamilyang Zahar sa kanya. Ang posibilidad na ang taong iyon ang tunay niyang ama ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Naniniwala siya na kung isa lamang siyang kahihiyan sa reputasyon ng pamilyang iyon, sa oras na matuklasan nila ang kanyang pag-iral. Madali lang siyang durugin na parang isang hamak na insekto. Habang patuloy siyang binabagabag ng mabibigat na kaisipang yun, biglang nagsimulang magsulat ang bago niyang alagang agila sa lupa gamit ang tuka nito. Buong pagmamalaking isinulat ng ibon na isa itong Black Eagle. Pinuri naman ni Turan ang ibon dahil tama ang pagkakasulat nito. Ngunit pagkatapos yun, kinopya ng agila ang eksaktong mga salitang sinabi ni Turan kanina. Agad namang itinuro ni Turan na hindi niya naman ito inutusang kopyahin ang bahaging iyon. Napansin din niyang mali pa rin ang pagkakabaybay ng pangungusap kahit pinaghirapan nito. Natural na napunta ang usapan sa pagpili ng pangalan para sa kakaibang nilalang. Tinanong ni Turan kung nakapagdesisyon na ba ito ng pangalan. Isinulat lamang ng agila na wala pa itong napipiling pangalan. Sa una ay hindi agad naintindihan ni Turan ang sagot at inisip pa kung ang salitang wala pa ba talaga ang pangalan nito. Maya-maya, kalmado niyang tinanong ang ibon kung bakit siya ang pinili nito sa simula pa lang. Isinulat naman ng agila na gusto nito si Turan. Inihayag din nito na may isang bagay na nakatago sa loob ni Turan na kahawig ng sarili nito, dahilan upang makaramdam ito ng kakaibang koneksyon sa kanya. Muli itong itinama ni Turan at ipinaliwanag na ang gusto talagang sabihin ng ibon ay gusto nito siya. Kahit ganoon, itinuro pa rin niya na puno pa rin ng mali ang pangungusap nito. Napagtanto niyang malayo pa ang kailangang pag-aralan ng agila at kailangan pa nitong magsanay ng husto. Habang nagpapatuloy sa pagsasanay ang ibon, muling nalunod sa pag-iisip si Turan. Binanggit ng agila na may isang bagay sa loob niya na kahawig nito. Dahil doon, napaisip siya kung may kinalaman yun sa halo niyang bloodline na minana mula sa pamilyang Zahar at sa isa pang hindi niya kilalang angkan. Bago pa niya maipagpatuloy ang pag-iisip, biglang dumating si Dolph at tinawag siya. Binanggit ni Dolph na balak niyang lumabas mamaya para mangaso at magsanay bilang pampainit ng katawan. Casual niyang inanyayahan si Turan na sumama sa kanya, ngunit kalmadong sinabi ni Turan na aalis na siya sa mismong araw na yon. Nagulat si Dolph nang marinig yon. Nagreklamo pa siya na dapat ay sinabi yun ni Turan ng mas maaga at umasta na parabang matagal na silang magkaibigan. Ngunit kahit nakikinig sa magiliw na asal ni Dolph, nanatiling may pagdududa si Turan sa loob-loob niya. Naniniwala siyang natutuwa lamang si Dolph sa paglamang sa iba gamit ang kanyang lakas. Para kay Turan, pakiramdam niya ay gusto lamang ni Dolph na busugin ang sariling pakiramdam ng pagiging nakahihigit sa pamamagitan ng walang kwentang asal habang nananatili pa ring masayahin ang kilos nito. Nag-alok si Dolph na personal siyang gabayan kung kailangan niya ng tulong, at may kumpiyansa pa nitong sinabi na kabisado niya ang buong rehiyon. Agad namang tinanggihan ni Turan ang alok at sinabing hindi na yun kailangan. Umakto si Dolph na parang nadismaya. Ngunit casual pa rin itong sinabi kay Turan na ipaalam lang kung sakaling magbago ang isip niya. Pagkaalis ni Dolph, lalo lamang naging hindi mapalagay si Turan. Ang katotohanang ganoon kadali sumuko si Dolph ay lalo niyang ikinahinala. Hindi nagtagal, nagsimulang maglakad si Turan sa paligid habang may isang katulong na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Sinabi ni Turan sa katulong na hindi na kailangang ihatid pa siya ng ganoon kalayo. Ngunit ipinaliwanag ng katulong na direktang utos iyon ni Househead Carl. Tungkulin nilang ihatid ng ligtas si Turan hanggang sa mismong mga pader ng lungsod. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, humingi si Turan ng isang guidebook tungkol sa disyerto kasama na rin ang mga relihiyosong teksto ng Enlil. Nagbayad din siya agad para sa mga aklat, at magalang namang tinanggap ng katulong ang kahilingan niya. Kalaunan, pumili si Turan ng isa sa mga libro at sinimulang basahin iyon ng mabuti. Habang sinusuri niya ito, napansin niyang ang may akda ay si Britso Zahar. Agad niyang naisip na mismong pangunahing bahay ng Zahar ang nagpondo sa aklat na iyon. Bagamat pakiramdam ni Turan ay hindi maayos ang pagkakagawa ng mapa sa loob ng libro, mukhang kapaki-pakinabang pa rin sa kanya ang impormasyong nakasulat dito.
Habang patuloy niyang inoobserbahan ang paligid, biglang napansin ni Turan na halos lahat ng tao roon ay may mana sa loob ng kanilang mga katawan. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, unti-unti siyang lumalim papasok sa disyerto. Lumipas ang oras, at kalaunan ay nilamon ng gabi ang buong lugar. Sa puntong yon, matagal nang napagtanto ni Turan na palihim siyang sinusundan ni Dolph sa buong oras na yon. Hindi man lang lumilingon, kalmadong sinabi ni Turan kay Dolph na lumabas na dahil wala nang saysay ang pagtatago nito. Lumitaw si Dolph habang tumatawa at inamin na napansin na pala siya ni Turan. Ipinaliwanag naman ni Turan na may dahilan kung bakit pinili niyang maglakad papunta roon imbes na sumakay sa kanyang ibon. Casual na sinabi ni Dolph na sinundan lang niya ito dahil nakita niyang masyadong bata si Turan para maglakbay mag-isa sa ganoon kapanganib na disyerto. Nagkunwari pa siyang nag-aalala lamang sa mga panganib sa paligid. Ngunit malamig siyang tinitigan ni Turan at agad na inilantad ang tunay nitong pakay. Direkta niya itong inakusahan na habol niya lang ang mana niya. Sa halip na itanggi iyon, lalo lamang lumawak ang ngisi ni Dolph. Natutuwa pa siya sa katotohanang kusang nagpunta roon si Turan nang mag-isa kahit alam nito ang panganib. Para kay Dolph, mahirap malaman kung matapang ba si Turan o sadyang hangal lamang. Pagkatapos ay sinabi ni Turan na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit galit ang mga Maharlika kapag tinatawag silang mga bumagsak na Maharlika. Napangisi si Dolph nang marinig yun at itinuro ang kabalintunaan ng mga salitang yun na nanggagaling sa isang taong nasa eksaktong kaparehong sitwasyon. Sa paningin niya, mas malala pa nga ang kalagayan ni Turan kaysa sa kanya. Maingat niyang sinuri si Turan at napagpasyahang kahit napakalakas ng mana nito, napakahina naman ng mismong katawan niya. Inakala niyang kabilang si Turan sa isang primitibong sangay ng Guardian bloodline, isang lahing napanatili ang kakayahang lumaban sa pinsala ngunit unti-unting nawala ng pisikal na lakas habang lumilipas ang panahon. Kasabay nito, hindi maintindihan ni Dolph kung paano nakapag-ipon si Turan ng ganoon kalaking dami ng mana. Gayunpaman, para sa kanya, sayang lamang ang ganoong kapangyarihan kung hawak ito ng isang mahinang tao. Kaya inutusan niya si Turan na ibigay na lang yon ng kusa. Kalmadong inamin ni Turan na mahina ang kanyang katawan habang umaapaw naman ang kanyang mana, at may halong pangungutsang sinabi niyang siya ang perpektong biktima. Kaagad pagkatapos noon, tahimik niyang inutusan ang kanyang alagang ibon na umalis muna sa lugar. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Dolph at sinabing tila masyado itong kampante. Noong una, inakala ni Dolph na umaasa lamang si Turan sa stealth magic. Para sa kanya, wala itong silbi kundi murang salamangka na kayang itago ang itsura ngunit hindi ang presensya. Isa raw itong walang kwentang teknik na karaniwang ginagamit ng mahihinang kabalyerong nagpapanggap na espiya. Biglang tumawa si Dolph habang kinukutya si Turan sa pag-aakalang may magagawa ang ganoong klaseng mahika. May kumpiyansa niyang sinabi na napakadaling basagin ang stealth magic at pinayuhan si Turan na tigilan na ang pagtatangkang tumakas. Ngunit sa mismong sumunod na sandali, biglang napagtanto ni Dolph na tuluyan ang naglaho si Turan. Hindi na niya maramdaman kahit katiting ang presensya nito. Walang bakas ng yapak, amoy, o kahit tunog man lang. Agad na naghinala si Dolph at naisip kung isa ba itong espesyal na teknik na konektado sa pamilyang Zahar. Bago pa siya makapag-react ng maayos, biglang sumulpot si Turan mula sa likuran at sunod-sunod siyang tinamaan sa napakabilis na pag-atake. Lubos na nabigla si Dolph. Bilang tugon, agad siyang nagpalabas ng apoy sa paligid ng kanyang katawan upang maliwanagan ang buong paligid. Habang mariing nagngingit-ngit sa galit, naniwala siyang kapag naliwanagan ang disyerto ay mababasag niya ang pagtatago ni Turan. Desperado siyang tumingin sa bawat direksyon, determinado na mahuli si Turan kahit isang beses lamang. Pagkatapos noon, nagpakawala si Turan ng maraming fire magic spell na lumulutang sa ere at direkta itong ipinambomba kay Dolph. Dahil dito, napilitan si Dolph na tumakbo habang paulit-ulit pa ring tinatamaan ang mahika ni Turan. Kalaunan, nag-ipon si Dolph ng mana sa kanyang paa at malakas itong ipinukpok sa buhangin, dahilan upang lumikha ng kulay lilang shockwave. Hindi nagtagal, nagsimulang mapuno ng sugat ang buong katawan niya. Lubos na naasar, sumigaw si Dolph at inutusan si Turan na magpakita na. Dahil napagtanto niyang unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang sitwasyon niya. Biglang tumalikod si Dolph at muling nagsimulang tumakas sa gitna ng disyerto.
Habang tumatakbo, napuno ng matinding takot ang isip niya nang tuluyan niyang maunawaan ang katotohanan. Napagtanto niyang hindi pala kabilang si Turan sa Guardian bloodline. Ang pakikipaglaban sa isang mage mula sa Zahar bloodline sa disyerto habang gabi ay halos katumbas ng pagpapakamatay. Kahit patunay ngang miyembro si Turan ng pamilyang Zahar, kinumbinsi ni Dolph ang sarili niyang mas malakas pa rin ang kanyang pisikal na katawan kaysa rito. Naniniwala siyang basta magpatuloy siyang tumatakbo, hinding-hindi siya maaabutan ni Turan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang nagpakita si Turan sa ibabaw niya habang lumilipad kasama ang kanyang alagang ibon. Kalmadong nakatingin pababa kay Dolph, inamin ni Turan na nakakagulat ang tibay nito. Kahit hindi ito maikumpara sa isang tunay na guardian, mas matagal pa rin itong nakatiis kaysa sa ordinaryong maharlika. Naisip pa ni Turan kung may dala ba itong uri ng defensive magic artifact. Sa puntong yon, tuluyan ang nawala ng kumpiyansa si Dolph. Lumuhod siya sa lupa at desperadong nakiusap na patawarin siya. Dahan-dahang iniunat ni Turan ang kanyang kamay habang malamig at punong-puno ng pagpatay ang tingin niya rito. Nilinaw niyang walang anumang awa na mangyayari. Sa sumunod na sandali, isang napakalaking dami ng fire mana ang sumabog mula sa kamay ni Turan, at agad na nilamon ng naglalagablab na apoy si Dolph habang buhay itong nasusunog sa gitna ng disyerto.